Blessed Sunday o mapagpalang linggo po sa ating lahat. Kamusta po ang lahat? I do hope and pray that everyone is doing well and okay at katatapos lamang po ng ating Sunday service. So it's time for us para po gumawa ng ating devotion. And pasensya na po, busog kaya medyo malaki yung tiyan kasi tinapos muna natin ang ating lunch time. So bago po tayo dumako sa ating pag-share ng devotion video, huwag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. So let us pray. Am namin Diyos na makapangyarihan sa at pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat sa buhay, kalakasan at tiningan na patuloy niyo pinagkakaloob sa amin. Salamat po sa protection, provision, godly wisdom, Panginoon, at mga answered prayer. Ganun din po, Panginoon, salamat sa mga challenges, trials, problems, Panginoon, na aming napagtatagumpayan sa aming buhay, Panginoon, na hindi namin magagawa kung hindi ka namin kasama, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa aming gagawing pagbubulay-bulay at pag-aaral ng inyong mga salita, dalangin namin na ang inyong banal na Espiritu at godly wisdom, Panginoon, na nagmumula sa inyo ay ipagkaloob niyo po sa amin upang lubos naming maunawaan at maipaliwanag sa pamamagitan ng inyong karunungan, Panginoon, ang mga salita na mapag-aaralan namin sa ngayon, Panginoon. We know, Lord God, that you are always with us, guiding us, protecting us, Panginoon, and let your light shine upon us, Panginoon. Kayo po ang hihipo sa puso, isip, at espiritu ng bawat makakapakinig ng inyong mga salita, Panginoon. And may we apply it to our everyday life. Gayon din po, salamat sa Panginoong Jesus dahil sa kanyang free gift of salvation ay pinagkaloob sa amin, Panginoon, kung kaya kami ay mayroong good news na maaaring ipamalita at ibahagi sa bawat tao, Panginoon. Gayon din po, salamat sa banal na Espiritu, Holy Spirit, na siyang gumagabay sa amin upang ang aming mga gagawin sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon, ay tanging sa inyong kapurihan at inyong kalooban lamang po, Panginoon. Kayo po ang siyang kumilos, Panginoon. Ibaba niyo po sa pinakamababang antas ang inyong lingkod, Panginoon. May we be a mouthpiece of you, Panginoon, at let the glory alone be unto you, Lord God, because you deserve all the glory, all the highest honor, Panginoon, because you are our loving Abba Father. You are our God, our Creator, Panginoon, and wala kaming magagawa kung kami ay malayo sa inyo, Panginoon. This we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. So narito po tayo sa Lucas 24:20. Yun na nga, tinanong nga ng Panginoong Yesus yung kanyang dalawang alagad na nakasabay paglalakad. Sabi dito, isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa krus. Message, idinagdag pa ng mga ito sa naunang sinabi na isinakdal daw ang Panginoon ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan nila. Hinatulan daw ito na mamatay at ito ay ipinako sa krus. Application. Alam at tandang-tanda ng mga alagad na ito ang buong detalye kung paano nasakdal, naparusahan at namatay ang Panginoong Yesus. Ang nakalimutan nila ay ang sinabi ng Panginoon na sa ikatlong araw siya ay mabubuhay muli. Dahil wala din namang nagawa ang mga ito nang dakpin ang Panginoon at nagsipagtago at naglaho ang mga ito. Tanging ang Panginoon lang ang mag-isang naiwan at tumarap sa lahat ng parusa na dapat sana ay para sa ating lahat. Pero napagtagumpayan ito ng Panginoon, kaya malaya na tayo. So yun na nga po, 'di ba? Kung atin pong iintindihin to, 'di ba? Na maang-maangan ng Panginoong Yesus na siya yung tinutukoy ang mga alagad na to, 'di ba? Na hindi naman niya pwedeng directly agad na sabihin na ako yan, yung pinag-uusapan niya, 'di ba? Kundi kailangan he take it slowly para mapaliwanag at maunawaan at ma-realize ng mga alagad niya na siya yung topic o pinag-uusapan sa pangyayari na yun, 'di ba? And gayon din po yun, 'di ba? Ang totoo nga yung sinabi na naaalala nila kung ano yung nangyari sa ating Panginoong Yesus na yun nga na isa nakadal ito ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan at ito ay nahatulang mamatay na which is the death on the cross or ang mapako ito sa krus, 'di ba? Pero yun nga, nakalimutan ng mga alagad na to, nakasama pa naman sila sa huling hapunan or sa Last Supper ng ating Panginoong Hesus at sinabi niya, 'di ba, na siya ay ipagkakanulo, na siya ay mapaparusahan na maipako sa krus at
yung pinaka-special part na on the third day, he will rose again, yun pa yung nakalimutan talaga ng kanyang mga alagad, diba? Pero sabi nga, maaalala na nila yun the moment na yung same process na ginawa ng ating Panginoong Yesus sa Last Supper nila ay gagawin niya muli, but He is in a glorified body na, because after 3 days na siya ay on His death on the cross ay siya ay muling nabuhay, diba? Tapos doon lang flashback at muling maaalala ng mga alagad na, ito na nga ang ating Panginoong Yesus, dahil katulad ng ginawa niya noong Last Supper bago siya ipagkanulo at mamatay, yung gagawin niya ngayon. Pero syempre, babasa po natin yan sa mga susunod pang mga talata. Binibigyan ko lamang po kayo ng, kumbaga ay parang pahapyaw na explanation para sa mangyayari yun sa mga susunod nating devotion, di ba? Para may excitement ba or exciting. So, yun, hindi nila naalala, pero sabi nga, yung ginawa ng ating Panginoong Yesus na, di ba, nung the moment na hinuli siya ng may mga kasamang mga kawal, ang mga punong pari at mga magsasakdal sa kanya, lahat ng mga alagad niya umeskapo, iniwan talaga siya na nag-iisa, di ba? So ang ating Panginoong Yesus lang yung humarap sa lahat ng mga dapat na parusa na para sa atin, di ba? Because he know that is his mission, na siya ay mamamatay sa krus, and he is the only one who can redeem us from the penalty of sin, which is death, di ba? At kapag napagtagumpay niya yun, kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus, kagaya sa ipinangako niya na after 3 days he will rose again, para saan pa ang ating faith, para saan ang ating paniniwala sa ating Panginoon, di ba? Which is doon natin makikita na ang ating Panginoong Yesus at ang ating Diyos Ama, kapag nangako, ito ay mangyayari at matutupad. Even if it takes time, kahit yung pinangako ng ating Diyos kay Abraham that I will make the father of all nation, di ba? Nangyari yun nung wala na or pumanaw na si Abraham, di ba? Maaring may mga naabutan siya na mula sa mga descendants ng kanyang bigaten na anak na si Isaac, at sa mga naging anak nito o mga naging apo niya doon, di ba? Pero up until now, even at our time, we are still considered as a children of Abraham, dahil tayo ay kasama sa mga nanalig at sumampalataya sa ating Panginoong Yesus, di ba? So, natupad ang lahat ng mga ipinangako ng ating Diyos sa kay Abraham pa lamang, di ba? And yun, kaya pag halimbawa, minsan sa mga insidente sa buhay natin o mga pangyayari sa buhay natin, minsan parang iniisip natin na tutuparin pa kaya ng Diyos yung mga pangako niya sa akin, na, di ba, yung kagaya sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future, di ba? So, kung tayo ay natatakot o nag-aalala, ano kaya magiging future ko? Ano kaya magiging future ng mga anak ko, di ba? Pero once na we put our trust and faith into the Lord, that He knows what He is doing and what He had planned, diba? Tapos na pinlano niya para sa atin at sa ating mga magiging salinlahi, magtiwala lang tayo na ito ay magaganap. Pwedeng while we are still alive and living in this world, or kahit wala na tayo sa mundong ito, magpapatuloy at mangyayari pa rin ang kung ano ang mga pinangako ng Diyos sa atin. At syempre, pinaka-importante na pangako sa atin ng ating Panginoon, that I will never leave you nor forsake you. Ano man ang pagdaanan natin, in good and the bad, in sad and happy moments, and kahit sa mga problema that you feel that you are stressed, you are depressed, you have anxiety, always remember na ang Diyos ay laging nandyan lang. Tayo lang talaga yung lumalayo sa Panginoon dahil iniisip natin na hindi na natin deserve yung grace or mercy ng ating Panginoon, di ba? Pero sabi nga, even if you dumaan ka man sa mga ganong mga stages ng buhay mo, don't forget to come back to the Lord. Especially kapag nakilala mo ng ating Panginoon, nagkaroon ka na ng relationship sa ating Panginoon. Pero mas maganda that we deepen our relationship with Him. Sabi nga, di ba, sa isang example dyan, kapag ang isang halaman or isang pananim, kapag ito ay hindi nag-ugat o walang ugat, di ba, ang mangyayari sa kanya ay mamamatay siya. Kagaya pag halimbawa, nagre-regalo tayo pag mga Mother's Day, pag mga birthday, ng mga roses o mga flowers na inilalagay sa mga flower vase. Pero kapag wala itong ugat, after how many days or how many weeks, ito ay matutuyo, malalanta at mamamatay. Pero kapag ang isang halaman o isang pananim ay mayroong ugat,
which is tayo, ang magiging ugat natin is we are founded and rooted in the Word of God, mananatili yung mga salita ng Panginoon na nag-ugat sa ating isip, nag-ugat sa ating puso, at which is ina-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. That will make us strong in our faith and in our walk in our relationship with the Lord. So nawa po ay pag-ugatin natin, hindi lang natin napakinggan, hindi lang natin nabasa through our eyes, kundi atin din po itong isinasa puso at isinasa isip para sa ganon, meron tayong panglaban sa anumang mga magiging atake ng kaaway, either by situation or by people na gagamitin niya to destroy us and to steal, to kill the Word of God that was planted into our heart and into our mind. Pero kapag napatibay mo yan, napalago mo, mas lalo mo siyang kinultivate through the Word of God, that sabi nga, faith comes from hearing and hearing the Word of God. So pag lagi-laging nakakapakinig ng mga Word of God, either preaching or any Bible apps that you can use para magbulay-bulay o mag-aral ng salita ng Diyos. And pinaka-importante din po na meron tayong devotion or quiet time with the Lord, dahil dun yung magiging way natin on how God can communicate with us, especially if we are going to make mga major decision sa ating buhay, 'di ba? Lagi nating isang guni sa ating Panginoon so that hindi tayo magkamali, or kung magkamali man tayo pero yung magiging cause and effect niya, yung magiging effect niya sa atin ay hindi ganun kagrabe, kundi medyo nami-minimize siya, 'di ba? Dahil alam mo na yung mga naging desisyon mo or ginawa mong desisyon ay may patnubay o may guide na ating Panginoon. So nawa po may natutunan kayo sa ating sharing ng devotion video, at tayo po ay mag-end into closing prayer. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa at pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat po sa inyong mayaman at napakagandang mga salita na aming napagbulay-bulayan, Panginoon, na we should strengthen our faith and trust in you, Lord God, para sa anuman na bawat pagdaanan namin, Panginoon, ang inyong mga salita ay mag-ugat sa amin upang anuman ang pagdaanan namin, Panginoon, mananatili kaming rooted in your word, Panginoon, at maaari namin itong ibahagi at i-share, Panginoon, sa bawat tao na aming makikilala at makakausap, Panginoon. At lagi naming isaisip, Panginoon, ang greatest sacrifice na ginawa ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, na kung hindi dahil sa inyong pagmamahal sa amin, Panginoon, ay hindi niyo po gagawin kahit masakit at mahirap para sa inyo, Panginoon. Dahil napakaganda ng plano niyo, Panginoon, at purpose para sa aming buhay, Panginoon. We pray na maisip at ma-realize ng bawat tao, Panginoon, kung bakit kami nabubuhay, at yun ay to honor and to glorify you and to share your salvation that is free to give to anyone who will believe and who will receive it, Panginoon. At dalangin namin ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay magiging instrumento niyo upang maibahagi ang lahat ng ito sa bawat isa, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa lahat na may mga financial problem, Panginoon, whether it's in work or in business, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God who provide. Sabi nga, if we don't lack in anything, Panginoon, how will we know that you are the God who provide, Panginoon? Ganyan din po, we know that you are the God who restored, Panginoon, anumang mga broken relationship ng family, ng parents to children, Panginoon, ng mga churchmate, ng mga friends to their friends, Panginoon, at ano pa man pong mga nasirang mga bagay o relasyon, mga tiwala, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayang-kaya niyo pong itong i-restore, Panginoon, because you are the God who created everything, Panginoon. As long as we have a humble heart to leave it all to you, Lord God, we know, Lord God, na kayang-kaya niyo po na mapabalik sa dati o ma-replenish, Panginoon, ang mga samahan na nasira, Panginoon. And may we walk into your righteousness, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, we pray for all the sick people, Panginoon, all the diseases, Panginoon, whether it's terminal or a normal sickness, Panginoon. We know, Lord God, na kaya-kaya niyo pong pagalingin ang bawat mga sakit at karamdaman na ito, Panginoon, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are totally healed, even healed to the penalty of sin, which is death, Panginoon, na kahit lisanin man namin ang mundong ito, Panginoon, nakasisiguro kami, Panginoon, that we will be with you. We will be reunited with you in your kingdom in heaven, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, dalangin namin sa lahat ng mga mahal sa buhay, Panginoon, na maiiwan, na kung hindi man na
physical na kagalingan ang ipagkakaloob nyo sa aming mga mahal sa buhay o mga kakilala, Panginoon. Rest assured that you will give the comfort, Panginoon, sa mga maiiwang mga pamilya na ito o kakilala, Panginoon. That they know that their family is safe, resting with you in your kingdom in heaven, Panginoon. At masaya sila na kami ay pagmasdan mula sa inyong kaharian, Panginoon. And we know, Lord God, na habang nabubuhay kami, Panginoon, ay we should know you, we should have a deeper relationship with you, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay sama-sama po kaming lahat na magpupuri sa inyo sa inyong kingdom dyan sa heaven when we needed to depart from this world, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, I pray for all the pastors, priests, evangelists, teachers, prophet, mga OFW, missionaries, Panginoon, regular members, mga teachers, Panginoon, at mga student, Panginoon, and all the body of Christ, Panginoon, at iba't ibang mga denomination, iba't ibang mga pangalan ng churches, Panginoon, as long as we are declaring and proclaiming your free gift of salvation to everyone, Panginoon, at hinihikayat ang aming bawat makakasalamuha, Panginoon, to know you and to have a deeper relationship with you, Lord God, and to accept the free gift of salvation that you are giving to them, Panginoon. We know, Lord God, that you are guiding us, and lahat ng mga pangailangan namin at ng mga pamilya namin, Panginoon, ay inyong ipoprovide sa pag-aaral ng aming mga anak at gayon din po sa anumang mga negosyo o mga business, Panginoon, na aming itinaguyod, Panginoon. At we know, Lord God, that we are already more than conqueror and victorious in our life, Panginoon, dahil kasama ka namin, Panginoon, sa bawat stages ng aming buhay, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, that restoration will come into our nation, Panginoon. Ang mga corrupt, Panginoon, ay magdudusa at mapaparusahan sa kanilang mga ginawang kasalanan, Panginoon. At maisasaayos ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Ito ay lalagong muli, ito ay uunlad, Panginoon. And all the leaders from the upper until the lowest part of the namumuno, Panginoon, ay inyong gagabayan upang sila ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa inyo, Panginoon, upang wag nang makagawa ng mga masasama at nakakasirang bagay sa aming bansa, Panginoon. But indeed, you will put a leader, Panginoon, after this mga kaguluhan na ito, Panginoon, na isasaayos at maisasaayos ang aming bansa for it to be a Christian nation, Panginoon, na dinedeclare namin, Panginoon. We rebuke all the works of evil, Panginoon, lalong higit sa bawat pamilya o mamamayan, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay makakakilala at tatanggap sa inyo, Panginoon, upang ang magagawa ng bawat isa ay para lamang sa inyong kapurihan, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon. Salamat sa aming mga employer, Panginoon, na nagiging daluyan ng pagpapala upang kami ay may maipadala sa aming mga kapamilya, Panginoon. We pray for our harmonious relationship, Panginoon, pag-iingat sa kanilang mga work o saan man napupuntahan nila, Panginoon, o pagtatrabahuhan, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, ng harmonious na relationship ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang mas may kaayusan, may kapayapaan, Panginoon, at maganda ang flow ng relasyon sa tahanan, Panginoon, upang maging magaan lamang ang mga magiging trabaho sa aming nasasakupan na pinagtatrabahuan, Panginoon. And we pray, Lord God, that Hong Kong will expand its territory, Panginoon, na mas marami pa ang makakilala at tumanggap sa inyo, Panginoon, at maglilingkod bilang inyong mga anak at tagasunod dito sa mundo, Panginoon. At gayon din po, lastly, we want to pray for Israel, Panginoon, na inyong chosen nation, na mga Hudyo, Panginoon, ay magbabalik loob. They will accept you as their Lord and Savior, Panginoon, at mamumuhay ng ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Not our own will, but yours and your will be done to us, Panginoon. At alam po namin na meron man kami mga secret prayer, Panginoon, o mga nililihim at hindi maisang bulat ng aming mga bibig na mga prayer, Panginoon, ay alam namin nakaabot na sa inyo, Panginoon, at kayo na po ang gagawa ng paraan upang ito ay magkaroon ng katuparan sa aming buhay, Panginoon. We surrender everything to you, Lord God, because we know that you cares and you love us, Panginoon, at hindi niyo po hayaan na mapahamak kami, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Bye-bye po sa ating lahat and God bless.